6,000 nagugutom na sundalong Ingles ang humaharap sa 25,000 kabalyerong Pranses sa isang maputik na bukid. Sa loob ng 3 oras, ang isang hukbo ay ganap na lilipulin, ngunit hindi ito ang hukbong iniisip mo. Narito kung paano naganap ang pinakaimposibleng tagumpay militar sa kasaysayan sa Agincourt at kung bakit ang bilang ng mga namatay ay ikagugulat mo. Mga kawalan ng Pranses. Mahigit 6,000 patay kabilang ang kanilang mga pinakadakilang maharlika. Mga kawalan ng Ingles, mas mababa sa 100 lalaki, posibleng kasing kaunti ng 25. Upang maunawaan kung paano ito nangyari, kailangan mong malaman ang tungkol sa lalaking namuno sa mga mapapahamak na sundalong Ingles na ito patungo sa Pransya. Si Henry V ay naging ang mailap na si Prince Hal, umiinom, nakikipag-away, at nagdudulot ng kaguluhan. Kumalat ang mga kwento tungkol sa kanyang pagsuntok sa isang hukom sa korte, pakikipagbuno sa mga karaniwang tao sa mga taberna ng Eastcheap, at minsan ay di umano'y pagnanakaw sa kabangyaman ng kanyang sariling ama upang bayaran ang mga utang sa sugal. Ang kanyang MMK, sariling ama, ay nag-alala na ang korona ay mapupunta sa isang lasenggo na mas nagmamalasakit sa pambababae kaysa sa pamumuno. Ngunit sa sandaling siya ay naging hari noong taong 1413, nagbago ang lahat. Ang pagbabago ay napakakumpleto na tila ito ay supernatural. Bigla siyang naging nakatuon, matalino, at lubos na walang awa. Pinalayas niya ang kanyang mga ligaw na kasama, binayaran ang bawat utang, at nagsimulang pag-aralan ang mga mapa ng Pransya ng may matinding intensidad. Nagpasya siyang buhayin ang mga sinaunang pag-aangkin ng Ingles sa trono ng Pransya, isang sugal na maaaring gawin siyang alamat o tuluyang wasakin ang Inglaterra. Ang matematika ay nakakatakot. Ang Pransya ay may 17 milyong tao kumpara sa 4 na milyong tao ng Inglaterra. Ang kabangyaman ng Pransya ay kayang tustusan ang mga hukbong hindi man lang mapangarap ng Inglaterra. Ang mabibigat na kabalyeriyang Pranses ang pinakakinatatakutang puwersang militar sa Europa. Ang kanilang mga kabalyero ay sinanay mula pagkabata sa sining ng digmaan. Ngunit ang sumunod na nangyari ay magmumukhang ang sugal na ito ang pinakamasamang desisyon sa kasaysayan ng mga hari. Noong taong 1415, tinipon ni Henry ang 12,000 lalaki at tumawid sa Pransya. Ang kanyang target ay ang Harfleur, isang estratehikong daungan na magbibigay sa kanya ng permanenteng hawak sa teritoryo ng kaaway. Dapat ito ay naging isang mabilis na tagumpay na maglulunsad ng isang matagumpay na kampanya. Ang pagkubkob ay dapat tumagal ng ilang araw, hindi mga linggo. Sa halip, ang sakit ay kumalat sa kanyang hanay na parang apoy. Ang disenterya, ang sumpa ng sundalong medieval, ay tumama ng may mapangwasak na lakas. Ang mga lalaking nakaligtas sa mga taon ng pagsasanay ay namatay na namimilipit sa sakit sa loob ng ilang oras mula sa pagkakasakit. Ang alingasaw ng kamatayan ay pumuno sa kampo ng mga Ingles habang ang mga bangkay ay nagtumpok ng mas mabilis kaysa sa kaya nilang ilibing. Ang disenterya ay pumatay ng 5,000 sundalo bago pa man sila nakakita ng labanan. Sa oras na bumagsak ang Harfleur, nawala na kay Henry ang halos kalahati ng kanyang hukbo at mabilis na dumarating ang taglamig. Ang mga nakaligtas na sundalo ay mga anino na lamang ng mga lalaking dumaong sa Pransya. Ang mga humpak na mukha ay nakatitig mula sa mga lubog na mata. Marami ang halos hindi na makahawak ng kanilang mga sandata. Ang mga hindi nagkasakit ay pagod na pagod mula sa paghuhukay ng mga libingan at pag-aalaga sa mga naghihingalo. Sino mang matinong kumander ay maglalayag na pauwi. Ang mga tagapayo ni Henry ay nagmakaawa sa kanya na umatras. Ang kanyang sariling mga maharlika ay bumulong na pinamumunuan niya sila patungo sa katayan. Ngunit gumawa si Henry ng isang desisyon na tila purong kabaliwan. Ilalakad niya ang kanyang natitirang 6,000 lalaki ng 160 milya sa kabuuan ng teritoryo ng kaaway na Pransya upang marating ang Calais na hawak ng mga Ingles. Ito ay maaaring ang pinakamatalinong psikolohikal na pakikidigma sa kasaysayan o ang pinakanagpapatiwakal. Ang pagmamartsa ay naging bangungot ng gutom at patuloy na panggigipit ng mga scout ng Pransya.
Ang kabalyeriyang Pranses ay lumitaw sa mga gulod, nanonood, sumusunod, at pinapatay ang mga nahuhuli sa likod. Ang pagkain ay naubos sa loob ng ilang araw. Ang mga sundalo ay nabuhay sa mga mani, berry, at kung anuman ang kanilang makita. Maraming sundalo ang nagmartsa ng nakayapak sa putik ng Oktubre. Ang kanilang mga bota ay nabulok na mula sa kanilang mga paa. Nag-iiwan ng madugong mga bakas na sinusundan ng mga tracker na Pranses tulad ng mga mumo ng tinapay. Sa gabi, nagsisiksikan sila para sa init, masyadong pagod para maglagay ng maayos na mga bantay. Alam na ang mga mananalakay na Pranses ay maaaring umatake anumang oras. Ang ilang mga lalaki ay humiga na lamang at namatay sa pagod. Ang iba ay tumakas sa dilim, mas pinipiling makipagsapalaran ng mag-isa kaysa ipagpatuloy ang martsa ng kamatayang ito. Ito ay hindi na isang hukbo ng pananakop. Ito ay isang banda ng mga desperadong lalaki na sinusubukan lamang mabuhay ng sapat na panahon upang makita muli ang tahanan. Marami na ang sumuko sa pag-asa, nagmamartsa pasulong dahil lamang ang paghinto ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Ngunit nakita ito ng mga Pranses bilang isang regalo mula sa langit. At ang kanilang binalak ay ikagugulat mo. Tinipon ng mga pinakadakilang Panginoon ng Pransya ang pinakamaringal na hukbo na nakita ng medyebal na Europa. Kumalat ang balita sa bawat kastilyo at manor. Ang mapagmataas na haring Ingles ay naipit sa Pransya kasama ang dakot ng mga may sakit at nagugutom na mga lalaki. Ito ang pagkakataon para sa kaluwalhatian na dumarating minsan sa isang henerasyon. Ang constable ng Pransya, si Charles d'Albret, ang namuno sa hukbo. Kasama niyang sumakay ang Duke ng Alençon na ang pamilya ay nakipaglaban sa mga Ingles sa loob ng mga henerasyon. Dinala ng Duke ng Brabant ang kanyang pinakamahuhusay na kabalyero. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng isang kayamanan sa baluti at sandata. Ang Konde ng Nevers ay dumating kasama ang isang personal na pangkat ng 200 lalaking kawal. Lahat ay nakasakay sa mga destrier o kabayong pandigma na nagkakahalaga ng higit pa sa taunang kita ng isang nayon ng mga magsasaka. Ang mga ito ay hindi lamang mga sundalo. Sila ang pinakamahuhusay sa maharlikang Pranses. Mga lalaking tumutunton sa mga linya ng dugo pabalik kay Charlemagne, pinalaki mula sa kapanganakan upang maging perpektong mandirigma. Ang kanilang baluti ay ginawa ng mga dalubhasang panday, pinakintab hanggang maging kasing linaw ng salamin. Ang kanilang mga sandata ay mga gawa ng sining at instrumento rin ng digmaan. Ang bawat kabalyero ay kumakatawan sa mga taon ng pagsasanay, mga henerasyon ng tradisyong militar, at yaman na lampas sa imahinasyon. Ang kumpiyansa ng mga Pranses ay hindi kayabangan. Ito ay katiyakang matematikal. Higit na marami sila kaysa sa mga Ingles sa proporsyon na 4-1, na may sariwang mga tropa laban sa mga pagod na nakaligtas. Ang kanilang mga kabalyero ay kumakatawan sa mga siglo ng dominasyong militar. Ngunit higit sa mga numero, nasa panig nila ang sikolohiya. Ang moral ng Ingles ay wasak. Ang mga ito ay hindi ang mapagmataas na sundalo na dumaong sa Harfleur. Sila ay mga sirang lalaki na napanood ang kalahati ng kanilang mga kasama na mamatay sa sakit. Ang mga maharlikang Pranses ay talagang gumawa ng mga legal na kontrata na naghahati sa mga inaasahang ransom mula sa mga bilanggo ng Ingles. Kinalkula nila na ang ransom ni Henry lamang ay magiging mas mahalaga kaysa sa taunang kita ng ilang kaharian. Ang mga mas mababang maharlika ay nagbid para sa pribilehiyong hulihin ang mga sikat na kabalyerong Ingles. Ang tanging argumento ay kung sino ang magkakaroon ng karangalan na personal na hulihin ang haring Ingles at iparada siya sa Paris ng nakadenan. Ang ilang mga Panginoong Pranses ay nag-alala na ang mga Ingles ay susuko bago sila manalo ng kaluwalhatian sa labanan. Ang iba ay nagbiro tungkol sa kung dapat bang iligtas ang buhay ni Henry o patayin siya sa publiko upang turuan ang Inglaterra ng leksyon tungkol sa pagsalakay sa Pransya. Ang pakikidigma noong panahong medyebal ay pag-aari ng mabibigat na kabalyero at pinahusay ito ng mga Pranses. Ang isang nakabaluting kabalyero na sumusugod sa isang destrier ay pisika na kumikilos. 1,200 libra ng kabayo at sakay na gumagalaw sa bilis na 25 milya bawat oras, nakatuon sa dulo ng isang sibat.
Ito ay isang hindi mapipigilan na puwersa na namuno sa mga larangan ng digmaan sa Europa sa loob ng 3 siglo. Laban sa disiplinadong kabalyeriya, ang impanterya ay palaging mga biktima ng katayan, mga magsasaka na tatapakan ng kanilang mga nakatataas. Alam ng mga Pranses ang matematikang ito ng lubusan. Dinurog nila ang mga rebelyon ng mga magsasaka, winasak ang mga schiltron ng Scottish, at binasag ang milisya ng Flemish. Ang mabigat na kabalyeriya ay higit pa sa doktrinang militar. Ito ang natural na kaayusan, ang paraan ng Diyos sa pagdidisenyo ng pakikidigma. Ang mga kabalyero ang namuno sa larangan ng digmaan dahil ang mga kabalyero ay ipinanganak upang mamuno. Ngunit ang mga Ingles ay nakabuo ng isang bagay na ganap na naiiba, at ito ay babaligtad sa pakikidigma. Ang hukbong Ingles ay hindi binuo sa paligid ng mga kabalyero. Ito ay binuo sa paligid ng longbow. Ang mga sandatang ito ay mga kahangahangang likha ng inhenyeriyang medyebal. Inukit mula sa kahoy na yew na inabot ng mga dekada upang mahinog ng maayos. Ang isang Ingles na warbow ay nangangailangan ng 150 libra ng bigat ng hatak, higit pa sa kayang hilahin ng karamihan sa mga lalaki. Ngunit ang mga mamamamanang Ingles at Welsh ay nagsanay mula pagkabata, na pinapaunlad ang malalaking kalamnan sa balikat at likod na kailangan upang hatakin ang mga sandatang ito. Kaya nilang magpadala ng isang cloth yard na palaso sa layong 300 yarda na may sapat na lakas upang tumagos sa mail na baluti sa mas malapit na distansya. Kaya nilang tumagos kahit sa pinakamahusay na platong baluti. Ang isang dalubhasang mamamana ay maaaring magpakawala ng 12 palaso bawat minuto na ang bawat isa ay potensyal na nakamamatay. Gawin ang matematika, 1,000 mamamana na tumitira sa loob lamang ng 5 minuto ay maaaring magpadala ng 60,000 palaso sa hanay ng kaaway. Ang mga ito ay hindi mga maharlika na lumalaban para sa kaluwalhatian. Sila ay mga yeoman, magsasaka, manggagawa na nagsanay sa pagpana mula nang sila ay makalakad. Sa Inglaterra, ang bawat nayon ay may pagsasanay sa pagpana pagkatapos ng simbahan. Tuwing linggo ay nakikita ang mga kompetisyon kung saan nagpapaligsahan ang mga lalaki upang hatiin ang mga palaso na nakabaon na sa mga target. Ang pagpana ay hindi lamang pagsasanay sa militar. Ito ay pambansang obsesyon, pagkakakilanlang kultural. Ngunit ito ay higit pa sa kasanayan. Ito ay desperasyon. Alam ng mga lalaking ito na mamamatay sila maliban kung lumaban sila ng may higit sa tao na intensidad. Wala na silang naiwan na pwedeng mawala, na naging dahilan upang sila ay maging walang hanggan ang pagiging mapanganib. Ang kaibahan ay kitang-kita. Ang maharlikang Pranses sa mga hindi mababayarang destrier. Ang baluti ay kumikinang na parang mga salamin. Ang mga sibat ay perpektong balanse, laban sa mga karaniwang Ingles na may 6 na talampakang yew na pana, nakasuot ng anumang retaso ng baluti na kanilang makita. Mukha itong David laban kay Goliath, maliban na si David ay mas kakaunti ng 4-1 at hindi nakakain ng maayos na pagkain sa loob ng mga linggo. Humarap ang mga hukbo sa isa't isa malapit sa nayon ng Agincourt noong umaga ng ika-25 ng Oktubre, taong 1415. Ang larangan ng digmaan ay isang makipot na lambak, halos 1,000 yarda lamang ang lapad. Napapaligiran ng makakapal na kakahuyan na lumago sa loob ng mga siglo. Ang mga kamakailang pag-ulan ay ginawa ang mga bagong ararong bukid na maging isang kumunoy ng naninikit na putik. Ang uri na humihigop ng mga bota mula sa mga paa at hinahawakan ang mga ito ng mahigpit. Para sa mga Pranses, tila perpekto ito. Ang mga Ingles ay nakulong at walang matatakbuhan kapag dumating ang pagsugod. Ang mga kakahuyan ay pumigil sa pag-atras sa magkabilang panig. Sa likod nila ay nakalatag ang teritoryo ng kaaway na puno ng mga patrol ng Pranses. Ang tanging daan palabas ay sa pamamagitan ng 25,000 sundalong Pranses na nangangahulugang wala talagang daan palabas. Ang mga Pranses ay humilera sa 3 malalaking linya. Ang bawat isa ay mas malaki kaysa sa buong hukbong Ingles. Ang kanilang harapang hanay ay umabot sa buong sahig ng lambak, isang pader ng bakal at mga kabayo na kumikinang sa maputlang liwanag ng umaga. Sa likod nila, 2 pang hanay ang naghintay,
sapat na mga sundalo upang durugin ang anumang paglaban ng 3 beses. Ang mga tauhan ni Henry ay ginugol ang gabi na nanginginig sa putik. Ang malamig na ulan ay tumatago sa anumang damit na mayroon sila. Nakinig sila sa mga tunog ng malaking kampo ng Pranses sa kabila ng lambak. Libu-libong mga kabayo na humahalinghing, baluti na kumakalansing habang naghahanda ang mga lalaki para sa labanan. Ang dagundong ng mga boses na tinatalakay ang madaling tagumpay na darating. Maraming sundalong Ingles ang sumulat ng kanilang mga huling habilin noong gabing iyon. Isinulat ang mga huling salita sa mga retaso ng parchment gamit ang uling. Ang iba ay nanalangin, nangungumpisal ng mga kasalanan sa mga pari na umiikot sa mga hanay na nagbibigay ng huling basbas. Ang ilang mga lalaki ay nakatitig lamang sa kabila ng lambak sa kanilang kapahamakan, masyadong pagod kahit para sa takot. Ngunit si Henry ay nag-iisip ng 3 hakbang pasulong at ang kanyang susunod na desisyon ay magiging purong henyo. Kung tinatamasa ninyo ang hindi kapani-paniwalang kwentong ito kung paano nakamit ng mga ordinaryong sundalo ang imposible, tiyaking pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang hindi ninyo makaligtaan ang aming malalalim na pagsusuri sa mga pinakamangha-manghang labanan sa kasaysayan. Ang maputik na bukid na tila nag-ipit sa kanyang hukbo ay nag-ipit din sa mga Pranses. Pinag-aralan ni Henry ang lupang ito nang mabuti sa panahon ng martsa sa gabi. Napansin kung paano lumikha ang mga kakahuyan ng isang natural na bottleneck o makipot na daanan. Ang makipot na lambak ay pipilit sa kabalyeriyang Pranses sa isang siksik na harapan, napipigil sa kanila na gamitin ang kanilang higit na bilang ng epektibo. Sa halip na harapin ang 25,000 kaaway, ang kanyang mga mamamana ay haharap lamang sa bilang na kasya sa bunganga ng lambak ng sabay-sabay. Inutusan ni Henry ang kanyang mga tauhan na magputol ng matatalim na tulos mula sa kalapit na kakahuyan. 6 na talampakang pako na may bakal na dulo na lalaslas sa tiyan ng sinumang kabayo na hangal na sumugod sa kanila. Ang mga ito ay hindi lamang mga hadlang na pandepensa. Ang mga ito ay mga sandatang psikolohikal. Ang isang kabayo na natuhog ng mga tulos ay titili sa sakit, natatakot sa ibang mga sasakyan at sisira sa mga pormasyon ng kabalyeriya. Ang kanyang mga mamamana ay kumuha ng posisyon sa likod ng mga tulos na ito, na bumubuo sa lugar ng patayan ng kanyang desperadong estratehiya. Ang bawat mamamana ay may dalang lalagyan ng 60 palaso, sapat para sa 5 minutong tuloy-tuloy na pagtira. Sa likod nila, ang mga lalaking kawal ay naghihintay na may mga poleaxe at warhammer, mga sandatang partikular na idinisenyo upang tumagos sa platong baluti sa pamamagitan ng purong puwersang mapurol. Ang ika-25 ng Oktubre ay sumapit ng kulimlim at maulap. Ang visibility ay limitado sa ilang daang yarda. Ang parehong mga hukbo ay nakatitig sa isa't isa sa kabila ng maputik na bukid sa loob ng ilang oras. Walang sino man ang gustong gumalaw ng una. Ang mga Pranses ay hindi nagmamadali. Bawat oras ay nagdadala ng higit pang mga dagdag kawal na dumarating mula sa buong kaharian. Ang oras ay ganap na nasa kanilang panig. Ngunit alam ni Henry na ang pagkaantala ay nangangahulugan ng kamatayan. Ang kanyang mga tauhan ay inuubos ang kanilang huling reserba ng enerhiya sa pagtayo lamang sa pormasyon. Kung maghihintay pa sila ng mas matagal, sila ay magiging masyadong mahina upang lumaban. Sa isang hakbang na maaaring inspirasyon o ganap na baliw, inutusan niya ang kanyang buong hukbo na sumulong patungo sa mga linya ng Pranses. 6,000 sundalong Ingles, marami ang nakayapak at nakasuot ng basahan, ay pinulot ang kanilang mga tulos at nagsimulang magmartsa patungo sa isang hukbo na 4 na beses ang laki sa kanila. Ang tanawin ay dapat naging katawa-tawa, mga panakot tao na sumusulong laban sa pinakamahusay na mga kabalyerong Pranses. Ngunit mayroon sa kanilang hakbang, mayroong desperadong determinasyon na nagpaaligaga sa mga kabalyerong Pranses sa kanilang mga upuan. Muling itinanim ng mga mamamana ang kanilang mga tulos 300 yarda lamang mula sa mga linya ng Pranses. Pasok na pasok sa abot ng longbow, ngunit sapat na malapit upang maamoy ang mga kabayo ng kaaway. Ito ay isang direktang hamon na hindi maaring ipagwalang bahala ng sinumang kabalyero, isang insulto na nangangailangan ng agarang tugon.
Ginawa ni Henry ang kawalan ng bentahe sa militar bilang psikolohikal na pakikidigma. Kinagat ng mga Pranses ang pain, at ang sumunod na nangyari ay nagpabago sa pakikidigma magpakailanman. Ang Constable d'Albret, na ang kanyang karangalan ay kinuwestiyon ng kapangahasan ng Ingles, ay nag-utos ng pagsugod. Ang tunog ay parang kulog na gumugulong sa buong lupa, libu-libong yabag ng mga kuko ng kabayo na yumanig sa lupa, mail at platong baluti na kumakalansing sa ritmo, ang mga sigaw ng digmaan ng mga lalaking hindi pa nakaranas ng pagkatalo. Daan-daang mga kabalyero na nakabuong platong baluti, ang mga sibat ay nakababa sa perpektong formasyon, ay dumagundong sa buong bukid. Ang sikat ng araw ay kumislap sa pinakintab na bakal habang ang pinakadakilang pagsugod ng kabalyeriya sa kasaysayan ng medieval ay bumubuo ng momentum. Ito ay kahanga-hanga, nakakatakot, ang uri ng tanawin na sumira sa mga hukbo at nagpatumba sa mga kaharian sa loob ng 3 siglo. Ngunit sa loob ng ilang sandali, ang karangyaan ay naging bangungot. Ang mga kabayo na mukhang napakalakas sa matigas na lupa ay nagsimulang lumubog sa makapal na putik. Ang mga kuko na dapat ay nagdala ng kamatayan sa mga linyang Ingles, sa halip ay walang saysay na umikot sa lusak. Ang mga kabalyerong sinanay para sa sandaling ito ay natagpuan ang kanilang mga destrier na nahihirapan, natitisod, tumatangging sumulong sa lupang humahawak sa kanilang mga binti tulad ng kumunoy. Ang perpektong pagsugod ng kabalyeriya ay naging isang mabagal na sakuna, isang masa ng nagpupumilit na mga lalaki at hayop na nakulong sa medieval na kumunoy. Ang mga kabalyero na nangarap ng kaluwalhatian ay natagpuan ang kanilang mga sarili na gumagapang sa putik. Ang kanilang maringgal na baluti ay naging mga angkla na humihila sa kanila pababa. Pagkatapos ay nagsimulang umulan ang mga palaso, at ang katayan ay nagsimula ng totoo. Ang mga Ingles na longbowman na tumitira ng kasing bilis ng kanilang makakaya ay nagpadala ng libu-libong palaso na umaarko sa mga hanay ng Pranses sa perpektong tiyempo ng mga volley. Ang tunog ay parang nakamamatay na granizo, mga clothyard na katawan ng palaso na sumisipol sa hangin bago tumagos sa mail, plato, at laman ng may nakakasuka na lagapak. Sa layong 300 yarda, ang mga palaso ng longbow ay tumagos sa mail na baluti na parang tela. Sa 200 yarda, kaya nilang tumagos sa plato. Sa 100 yarda, tumagos sila ng tuluyan sa mga nakabaluting lalaki at tinamaan ang mga kabayo sa likod nila. Ang mga kabayo ay tumili sa sakit habang ang mga tinik na palaso ay tumatama sa kanilang marka, na inihahagis ang mga sakay sa putik kung saan sila nakahiga na walang magawa. Masyadong mabigat upang bumangon. Ang makipot na bukid ay naging isang patayan kung saan ang bilang ng mga Pranses ay walang kahulugan. Tanging ang harapang hanay lamang ang makakalaban, habang ang mga nasa likod ay sumisiksik pasulong, na lumilikha ng isang siksik na masa ng mga lalaki at kabayo na hindi makamaniobra, hindi makaatras, at maaari lamang mamatay. Sunod-sunod na alon ng kabalyeriyang Pranses ang sumugod sa bangungot na ito para lamang matumpok sa lumalaking masa ng mga katawan at nagpupumilit na mga kabayo. Ang larangan ng digmaan ay naging isang eksena mula sa impyerno, putik na hinaluan ng dugo, sumisigaw na mga lalaki at hayop, ang patuloy na sipol lagapak ng mga palaso na tumatama sa kanilang marka. Ang mga kabalyerong Pranses na kahit paano ay nakarating sa mga linyang Ingles ay humarap sa isang bagay na hindi pa nila naranasan. Mga disiplinadong lalaking kawal na lumalaban ng nakaapaa, gamit ang mga warhammer at poleaxe na partikular na idinisenyo upang basagin ang platong baluti. Ang mga ito ay hindi mga magsasaka na may mga tinidor. Sila ay mga propesyonal na sundalo na alam kung paano pumatay ng isang nakabaluting tao. Ang mga kabalyerong sinanay na lumaban ng nakasakay sa kabayo ay natagpuan ang kanilang mga sarili na ganap na walang magawa kapag bumaba. Ang kanilang mabibigat na baluti na idinisenyo para sa labanan ng nakasakay ay naging bitag ng kamatayan habang nakatayo. Gumalaw sila na parang mga pagong habang ang mga sundalong Ingles ay sumasayaw sa paligid nila. Tinatarget ang mga kasukasuan at mahihinang puntos ng may katumpakan ng siruhano. Ngunit ang pinakanakakagulat na sandali ay darating pa.
Si Henry mismo ay lumaban sa gitna ng labanan. Ang kanyang maharlikang espada ay tumataas at bumabagsak habang nakikipaglaban siya kasama ang mga karaniwang sundalo. Nilabag nito ang bawat panuntunan ng medyebal na pakikidigma. Ang mga hari ay nag-uutos mula sa kaligtasan. Hinahayaan ang iba na mamatay para sa kanilang kaluwalhatian. Ngunit si Henry V ay lumalaban para sa kanyang buhay kasama ang mga lalaking sumunod sa kanya sa impyerno. Nang ang isang grupo ng mga kabalyerong Pranses ay nakalusot sa linyang Ingles na nagbabantang hulihin ang Royal Standard, inihagis ni Henry ang kanyang sarili sa bakbakan. Ang kanyang korona ay natumba mula sa kanyang ulo. Nayupi ng isang warhammer ng Pranses. Ang isang hampas ng espada ay tumama sa kanyang helmet na halos nagpatumba sa kanya ng walang malay. Ngunit siya ay patuloy na lumaban. Ang kanyang presensya ay nagbigay lakas sa mga pagod na lalaki para sa higit sa tao na pagsisikap. Dumating ang pagbabago ng takbo ng laban ng ang ikatlong linya ng Pranses, na nanonood sa libu-libo nilang mga kababayan na namamatay sa putik, ay gumawa ng desisyon na ikinagulat ng lahat sa bukid. Ang mga marangal na kabalyerong ito na sumakay sa labanan na umaasa ng madaling kaluwalhatian ay simpleng sumira sa pormasyon at tumakas. Ang tanawin ng mga pinakadakilang mandirigma ng Pransya na tumatakbo para sa kanilang buhay ay dumurog sa kung ano ang natitira sa moral ng Pranses. Yaong mga nagtatalo tungkol sa paghahati ng mga ransom ng Ingles ay biglang inikot ang kanilang mga kabayo at desperadong pinatakbo patungo sa kaligtasan ng kanilang sariling mga linya. Ang maringgal na hukbo na nagtipon upang durugin ang mapagmataas na Inglaterra ay natunaw sa natatarantang pagtakas. Ang hukbong Ingles, ang gula-gulanit na bandang iyon ng mga nakaligtas na dapat sana ay kinatay tulad ng mga tupa, ay natagpuan ang kanilang mga sarili na nakatayong matagumpay sa isang bukid na natatakpan ng mga patay na Pranses. Ang katahimikan pagkatapos ng ilang oras na pagsisigawan at pagbabanggaan ng metal ay halos hindi makayanan. Ang mga numero ay halos imposibleng paniwalaan. Napakagulat na marami ang tumangging tanggapin ang mga ito. Ang mga kaswalti ng Pranses ay may bilang na mahigit sa 6,000 patay. Kabilang ang halos bawat pangunahing maharlika na sumali sa ekspedisyon. Ang constable ng Pransya ay nakahandusay na patay sa putik. 3 duke ang nasawi, 5 konde ang hindi na makakakita ng tahanan muli. Mahigit sa 70 baron, mga lalaking ang mga pamilya ay namuno mula pa noong panahon ni Charlemagne, ay mga bangkay sa isang naararong bukid. Ang Duke ng Alençon, na nahuli sa panahon ng labanan, ay pinatay sa personal na utos ni Henry nang lumitaw ang mga dagdag kawal na Pranses sa abot-tanaw. Ang Duke ng Brabant, na huling dumating sa labanan, ay sumugod sa mga linyang Ingles nang mag-isa at agad na pinatay. Ang epekto sa ekonomiya ay nakakagulat. Nawala sa Pransya hindi lamang ang mga sundalo kundi ang halaga ng ransom ng buong uri ng maharlika nito. Mga kawalan ng Ingles, mas mababa sa 100 lalaki sa kabuuan, na may ilang mga ulat na nagsasabing kasing kaunti ng 25 patay. Kabilang sa mga patay na Ingles ay sina Edward ng Norwich, Duke ng York, at ang batang Earl ng Suffolk. Ngunit ang mga ito ay individual na trahedya sa isang karagatan ng sakuna ng Pransya. Tiyaking ibahagi ang hindi kapanipaniwalang kwentong ito sa sino mang mahilig sa mga kwento ng imposibleng tagumpay. Ito mismo ang uri ng sandali na nagpapatunay na ang kasaysayan ay mas kakaiba kaysa sa kathang isip. Ang pagkakaiba ay napakalaki na marami ang nagpalagay na ang mga numero ay propaganda. Paano ang mga propesyonal na sundalo na may bawat kalamangan ay matatalo nang ganap sa isang banda ng mga nagugutom na nakaligtas? Ngunit saksi pagkatapos ng saksi, Pranses at Inglesman ay kinumpirma ang imposibleng bilang ng mga kaswalti. Ang Agincourt ay nagmarka ng pagtatapos ng isang buong paraan ng pakikidigma. Sa loob ng mga siglo, ang mabigat na kabalyeriya ay namuno sa mga larangan ng digmaan sa Europa. Nagdidikta ng mga taktika, tumutukoy sa mga resulta, at tumutukoy sa doktrinang militar. Sa isang hapon, ang dominasyong iyon ay namatay magpakailanman. Pinatunayan ng Agincourt na ang mahusay na sinanay na impanterya, lalo na ang mga mamamana,
ay hindi lamang kayang talunin ang kabalyeriya kundi lipulin ito ng ganap. Ang epektong psikolohikal ay umalingaw-ngaw sa buong Europa. Kung ang mga magsasakang Ingles ay kayang wasakin ang mga kabalyerong Pranses, ano ang ibig sabihin noon para sa buong sistemang pyudal? Paano maaangkin ng mga maharlika ang banal na karapatang mamuno kung ang mga karaniwang tao ay napatunayang mas mahusay sa larangan ng digmaan? Ang panahon ng nakasakay na kabalyero. Ang romantikong ideal na iyon ng medyebal na pakikidigma ay namatay sa putik ng isang bukid sa Pransya. Ang tagumpay ay dumurog sa kumpiyansang militar ng Pransya sa loob ng mga dekada. Ang mga hukbong Pranses ay mag-aalinlangan kapag humaharap sa mga Ingles na longbowman na inaalala ang pagkatay sa Agincourt. Ang simpleng tanawin ng mga mamamanang Ingles na pumoposisyon ay naging sapat na upang sirain ang moral ng Pranses bago pa man magsimula ang labanan. Ang tagumpay ni Henry V ay ginawa siyang isang alamat. Binabago siya mula sa ambisyosong hari tungo sa isa sa mga dakilang bayani ng militar sa kasaysayan ng Ingles. Ang mga kanta ay inawit, mga tula ay isinulat, mga dula ay itinanghal na nagdiriwang sa imposibleng tagumpay. Gayunpaman, ang kanyang sandali ng tunay na kaluwalhatian ay trahedyang maikli. 7 taon lamang ang lumipas, namatay siya sa disenterya sa edad na 35 lamang. Ang kanyang sanggol na anak ay nagmana ng trono, at kung wala ang henyo ni Henry upang gabayan sila, ang mga nakuha ng Inglaterra sa Pransya ay unti-unting nawala. Sa loob ng 40 taon, nawala sa mga Ingles ang halos lahat ng kanilang mga pag-aari sa kontinente. Ang korona na napanalunan ni Henry nang may gayong ningning ay inaksaya ng mga mas mababang lalaki. Ngunit ang mga alamat ay nabubuhay ng mas matagal kaysa sa mga kaharian, at ang alamat ng Agincourt ay nabuhay sa paglipas ng mga siglo. Ito ay naging patunay na ang kasanayan, tapang, at determinasyon ay maaaring magtagumpay laban sa pribilehiyo at mga numero. Ang mga longbowman ng Agincourt ay naging mga bayaning bayan, mga simbolo ng determinasyon ng Ingles at kabayanihan ng karaniwang tao. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento na nagsasabi sa amin kung aling imposibleng tagumpay militar ang gusto ninyong aming talakayin sa susunod, at pindutin ang like button kung ang kwentong ito ay nagpamangha sa inyo. Pinatunayan ng labanan na kung minsan ang pinakadakilang mga tagumpay ay nagmumula hindi sa superior na mga mapagkukunan kundi sa superior na kalooban. Ang mga sundalong Ingles na iyon na humaharap sa imposibleng laban sa isang banyagang bukid ay tumangging tanggapin ang pagkatalo kahit na ang pagkatalo ay tila hindi maiiwasan. Lumaban sila hindi para sa kaluwalhatian o pananakop kundi para sa kaligtasan. At ang desperasyon na iyon ay naging dahilan upang sila ay hindi magapi. Ang maputik na umagang iyon ng Oktubre noong taong 1415 ay nagbago ng higit pa sa mga taktikang militar. Binago nito kung paano tinitingnan ng mundo ang digmaan mismo. Pinatunayan nito na kung minsan ay kaya talagang talunin ni David si Goliath. Lalo na kapag si David ay may longbow, taktikal na henyo, at talagang wala nang naiwan na pwedeng mawala. Kung kayo ay nabibighani sa mga hindi kapanipaniwalang panalo ng mga dehado kung saan ang lahat ay tila imposible hanggang sa ito ay mangyari, mag-subscribe para sa higit pang malalalim na pagsusuri sa mga labanan na nagbago sa kasaysayan. Ipaalam sa amin sa mga komento kung aling maalamat na labanan ang gusto ninyong aming tuklasin sa susunod. Nagsisimula pa lamang kaming ikwento ang mga kamanghamanghang istoryang ito.